300 years ago nagkaroon ng malawakang sakuna na gumimbal sa buong kalupaan, dahil nagliparan na nga ang mga hindi mabilang na dungeon sa buong mundo. Kasabay ng mga dungeon na lumabas din ang mga nakakatakot at malalakas na halimaw sa buong kalupaan. Pagkatapos ng ganun na pangyayari, binayayaan naman ang mga piling tao na magkaroon ng kakayahan para labanan ang mga halimaw na lumaganap sa buong mundo, at tinawag silang mga Awakeners. At ang mga Awakeners ay nagkaroon ng iba't ibang classification ng mga individual na lakas. Nameron sa sobrang nakakabilib na lakas, mga magics at mga hindi pa natutuklasan na lakas, at ang pinaka-special sa lahat ang maging divine class Awakener na nagawang lupigin ang mga halimaw sa kalupaan. At pinakinabangan naman ng lahat ang mga dungeons dahil naging ito na rin ang mga naging source ng kayamanan sa bawat isa at nagpatuloy ang mga gawain ng pagiging Awakener kapag natungtong na ang eksaktong edad na 18. At ganito nga ang mga nagaganap sa kasalukuyan na humaharap ang mga ibang kabataan sa Awakening class ceremony nila para malaman kung makakapasa sila na bilang isang Awakener. At patuloy nang tinatawag ang mga individual sa eksenang ito na ang class 3 hanggang 2 na si Wang Wei ay failed daw, wala itong class. Kasunod naman si Li Wei ng class 3 hanggang 2 successful daw ito at nakuha nito ay isang swordsman, at ang class 3 hanggang 2 na si Wang Hao creation class ang nakuha. At ang classes ng pagiging awakened ay may 3 kategorya, ang combat, support, at ang creation. Paliwanag pa, ang combat class ay isang practical na dream class daw sa lahat, pero ang non-combat naman creation class is generally na nakokonsidera na weakest nga daw sa lahat. Pinakita na nga rin na natutuwa ang isang Awakener dahil nakakuha nga daw ito ng combat class na swordsman, kabaliktaran naman ang isa dahil creation class daw nakuha nito kaya sobrang naiiyak ito. At dagdag pa, after daw matapos ang awakening class, ang quality daw ng class ay meron din pagkakakilanlan ng common, rare, ang hidden at ang isa ay divine. At may isang individual naman na nagsisigaw habang nasasaksihan nila ang mga eksena sa awakening ceremony. Ting daw nila yun may kakaiba daw na nangyayari sa kristal. Ano daw nga itong awakening class na yan? At paliwanag pa, ang divine rank at pinaka-rarest dahil sa loob ng ilang daang taon wala ang nakakuha nito. Hanggang nga sa may isang individual ang tuluyang nakakuha nito pagkalipas ng ilang daang taon. At sa mga nasasaksihan ng pangyayari na pre-predict na nila na ito daw ay divine rank. Nasabi din na kapag daw may divine rank ang lumabas, may dadating daw na nakakaibang pangyayari sa mundo. At pinakita na nga ang ating bida na gugulantang sa buong istorya, na si Jiang Chen. Meron naman nagsisalitang individual sa likuran ng ating bida kaya napalingon nga ito, nasasabi kasi nito na magaling bata, alam kong makakakuha ka ng combat class at daiko. Na-expect na divine rank pa ang nakuha mo, kaya naman sabihin muna sa amin ano ba ang nakuha mo. At ang Principal Wang pala itong kumausap sa kanya at nasabi nga ng ating bida ang awakened daw nito hindi combat class. Nagyulangtang naman si Principal Wang at support class ang nakuha nito, tama daw ba ang pagkakarinig niya? At pinakita naman nito ang aura niya at pinaliwanag nito ang nakuha nitong class, ito nga daw ang creation class, ang divine rank nature master Eka ng ating bida. Dagdag pa nitong paliwanag na ang talent daw nito ay mag-accelerate ng mabilis na pag-grow ng mga halaman at mga maliliit na mga hayop, kaya nga gulat na gulat ang principal. Nasasabi nga ni Principal Wang na masama nga daw ito dahil creation class nga ito, kahit divine rank useless daw nga dahil walang combat ability. At sabi naman ng kasama nito na, Jiang, wag kang ma-discouraged, ang importante di ka makalaban, safe con aman, at nag-nature master ay popular yan sa mga research field. Especially na divine rank yan, dagdag pa ng principal kung kailangan daw nito ng recommendation para sa research team, sabihan daw ang principal at gagawan daw nito ang ating bida kung interesado ito. Nagpasalamat na nga ang ating bida sa mga narinig nito. Tuluyan na ngang umalis ang ating bida rito dahil may gagawin, peren ang ating bida, aalis muna nga daw ito, at kapag kailangan daw nito ng tulong ko contact daw agad ang ating bida. Pinagtawanan na nga ito ng iba nitong kasama sa awakening ceremony at wala nga daw palang kwenta ang nakuha nito, kala daw nila matatakot na daw sila, isa lang daw palang creation magic. Habang naglalakad nga ang ating bida sa mga pagitan ng mga kasamaan nito sa awakening ceremony ay patuloy nga itong pinagtatawanan at pinag-uusapan nila at wala naman emek ang ating bida sa kabila ng mga
Naririnig nito na kahit ano daw ginawa nitong ating bida na effort sa dulo daw wala daw kwenta ang nakuha nito. Kahit sino pa daw ay uuva na lang daw at magmumakmak pag ganyan talaga ang nangyari. Wala nga daw din daw silang dapat katakutin kahit divine rank ito, support nga lang daw ito. Pagkatapos nga nitong makalagpa sa mga nangungutya sa kanya, nangingiti na nga ang ating bida dahil wala nga daw itong pake sa mga sinasabi nila at dido. Kasi nila alam ang totoo, at nasabi pa nga ng ating bida ang mundo daw nito ay kinikilala lang daw ang mga pangmalakasang class at walang pake sa iba. Nasabi nga ng ating bida habang pinagmamasdan nito ang screen ng system ano nga daw masama sa creation class. Pinakita naman ang nilalaman ng system nito na nakumplito nga daw nito ang awakening na Nature Master Divine Rank at mero pa palang ibang lakas ang ating bida. Na hindi nito sinabi sa principal ang Insect Overlord system na na-met na daw ang conditions dito at ang initial Queen Insect ay na-unlock na nito at tinatanong na nga ng system kung gusto nga daw ng ating bida na ma-activate ito. At natutuwa nga ang ating bida na sobra daw nagmamatak sa gusto niya ang mga nangyayari. At nagpakilala na nga ito ng formal na siya nga daw si Jiang Chen, after nga daw nitong mamatay at na-reincarnated daw dito sa mundo ng mga Class Awakeners. At nasabi nito na pagkatapos daw ng Dark Era ang mundo nga daw ay napuno ng mga dungeons at iba't ibang klaseng halimaw. Dagdag pa nito sobrang nag-iba na daw ang mundo at ang malalakas lang daw ang may karapatang mabuhay. Na-reborn nga daw itong isang orphan para makita ang mga nangyayari sa ibaba daw ng buhay. Ginawa daw nila lahat ang makakaya niyang mabuhay at palakasin ang sarili para mahanda daw nito ang kanyang katawan pag nasa tamang edad na ito na 18. Lubos nga itong nagsumikap sa lahat ng makakaya nito. At hindi daw nitong inaasahan na maging awakener daw ito ngayon. Sa dami ng nalalaman ng ating bida about sa mga napag-aralan daw nito na ang insect race nga daw ay sobrang mapanira during daw ng Dark Era at sobra nga daw silang malalakas at mapanganib. Dagdag pa ng ating bida habang pinakita ang pangyayari noon, na ang huling calamity at ang 12 human kings daw ang nagsakripisyo ng kanilang buhay para lang daw masil ang mga insect race. Habang nanggigil na nga ang ating bida na kung ito daw ang mundo nato ay kinikilala lang daw ang malakas, at there's nothing to hold back nga raw. Habang punong-puno na nga ng confidence ang ating bida kahit ano daw gagawin nito kahit gamitin pa nito ngayon ang kapangyarihan daw ng insect race at nabanggit na nga din ito na yes, activate the system. At nagulat naman ang ating bida sa napuntahan nitong lugar, at nagtataka nga ito. At nasasabi nga ng ating bida at alam na ang nangyayari nasa mental realm nga daw niya ito. At ang talent nga daw ng ating bida ay di nito inasahan na puno nga daw ito. Nag-pop-up parent nga dito ang mga sinasabi ng system sa ating bida na class talent. Evolution of all things ay requires nga daw na ng sacrifice at 10 days bago ito ma-activate at limited nga ito pag ginamit 1 use per target nga daw. Ang fruit of all things naman ay killing Ken na pwedeng mag-accumulate ng prutas na magpalaki at randomly daw ang pag-drop ng ibang special fruits. At paliwanag pa na ang growth acceleration ay can accelerate ng paglaki at bilis ng isang nilalang ang mag-i-increase pa daw ng 10% pag ginagamit ang skill at paggamit nito ay may cooldown nag 8 hours nga daw. Sinasabi nga ng ating bida habang inaalisa ang mga nakikita niya, na kahit daw mahina ito sa combat abilities may magagamit naman daw itong Insect Overlord system, kaya sobrang useful daw ang lahat ng nangyayari. Nakita na nga nito na complete na daw at pwede na nitong matawag ang Insect Queen, at nasabi na nga ng ating bida na summon. Isang malakas na aura naman ang bumulwak sa harapan ng ating bida at nag-notify rin ang system na summoning the Queen Insect para da ating bida. Sobrang lakas nga daw ng presensya nito, at natutulak ito ng pa-atres kapag di daw na kontrol nito ang tayo niya ay lilipad daw ito palayo. At pinakita na nga ang Insect Queen at sobrang laki nga nito at punong-puno ng umaapaw na lakas. At nasabi na nga ng system na Queen Insect 9 mismong ito ang originating from the abyss, the dominator of death. Once triggered the world ending calamity as a calamity at nawala ito ng third era at ang current devouring value of the Queen Insect is 0% at ang intimacy daw ng Queen Insect ay 100% pag full at sinasabi ng system na kompleto daw nito ang breed offspring at unlock skills nito ay dapat ma-unlock ito sa madaling panahon. Sobrang laki nga daw ito sobra at nagsalita nga ito na Master Xiao Jiu likes Master, mukhang ito pangalan nito.
Nasabi nga nito na current growth rate ay mag-increase sa 10% talent at sacrifice can be na magagamit sa targets at pwede daw nitong ma-upgrade ito sa unang pagkakataon na wala daw mako-consume na offerings. At nasabi nga ng ating bida wala palang ma-offer ano pang hinihintay mag-upgrade na. Kaya naman tuluyan na nitong ginawa ang upgrade at walang sinayang na oras. Ang ganito nga daw na presence grabe nga daw. Mukhang success naman ang ginawang upgrade dito at pinakita muna ang mga naglilisik na mata nito. Wala ngang emek ang ating bida sa mga nasasaksihan nito at nasabi nga ng system na. Congratulations nga daw sabi ng system at 9 mismo wing at completo na. Nag-transform at nag-evolve na ito. At nakakuha pa daw ito ng mga abilities ang backfeed ang magagamit ng 10 times. Experience with the host ang Poison Mist Incarnate Poison Corroding Everything. At ang mutual enhancement nito ay mag-i-increase sa lahat ng attributes sa 20%. Naging reaction na lang ng ating bida ito nga daw ay. Lumundag nga ito at niyakap ang ating bida sa gigil. First time nga nitong may akap daw ng babae at namula ang ating bida at nag-evolve daw itong Insect Queen sa humanoid form. Hinawakan na nga nito ang ulo ng Insect Queen na si Xiao Jiu at tuwang-tuwa nga ito at nasasabi gustong-gusto daw nitong makakain ng karne. Nasabi na nga ng ating bida habang pinagmamasdan ang na-analyze nito sa Insect Queen na, ang divine rank daw ng ating bida ay lubos nga nitong magagamit na pabilisin na lumakas ang Insect Queen palalo na habang. Lumalakas daw ito pati siya daw ay lalakas din dahil sa shri ng experience points di lang daw ito mag-level ng mabilis lalakas at bibilas din daw ang ating bida at lahat ng attributes ng ating bida ay lalakas nag 20%. At perfect combination nga daw ang mga nangyayari sa ating bida. At nasabi nga ng ating bida na ang lakas daw ng nakuha niya di daw ito pwedeng ma-display sa public. Sa ngayon nga daw patuloy daw muna nito itatago ang totoong kakayahan ng ating bida na di pwedeng malaman ito ng iba at malaking gulo nga daw ito pag nalaman na taglay nito ang lakas ng isang insect race. Bigla naman nagbago ang kapaligiran ng ating bida mukhang may nagpipilit na guluhin ang isip nito, na gustong makapasok sa mind state ng ating bida. Nagseryoso na nga ng mukha si Xiao Jiu. May nesezens na nga daw ito mukhang papatay na daw ba siya eka nito. Nagising na nga ang ating bida at pagmulat nito. Isang individual ang nasa harapan nito. Nagsalita naman ito at nasabi bata ang naging class awakening nagkaroon ng ibang phenomenon sa buong city. At nag-triggered ito dahil sayo. Kinabahan na nga ang ating bida na ang individual na nasa harapan nito ay isang person daw na nasa master level expert at yari daw ito ngayon. At nasabi nga nito na ano daw ang kailangan nito sa kanya nasasabi sa isip nito. Tuluyan na nga bumalik ang kamalayan ng ating bida sa kasalukuyan, at nasabi nito habang pinag-uusapan ng mga taong nakapaligid sa kanya na oo nga daw bakit daw kasi excited siyang ma-activate ang Insect Overlord system pwede naman daw pag naka-uva na siya ngayon daw. Nasa kasalukuyan daw itong di alam paano ang kanayang gagawin, at nasasabi ng mga nakapaligid nga sa ating bida. Napatay ano kayang kasalanan ni Jiang Chen, at nasasabi wag naman daw mapahamak itong ating bida, at ang iba ay naghihintay ano nga gagawin nito sa ating bida. At nasabi nga ng ating bida na wala daw sinasabi ito ang ginagawa lang daw nito ay mag-release ng aura na sobrang lakas nga daw ng pressure. At nasabi na nga ng ating bida na sinusubukan daw lang kaya daw siya nito. Bigla naman nagsalit si Xiao Jiu at nagulat ang ating bida mukhang naintindihan nito ang gustong mangyari nito at yun na nga. Nasabi nga na treat nga daw itong kaharap ng ating bida at gusto nga ni Xiao Jiu na. Kainin nga daw ito kaya nasabi ng ating bida masama daw ito di pa daw nito makakaya itong nasa harap niya at di pa rin daw handa ang ating bida na malaman ng lahat about sa insect race. Kaya naman ang Insect Overlord system ay di mapigil ang nalumitaw dahil gustong-gusto nga ng Queen Insect na kainin ito. At nag-release na rin ng aura ang ating bida sa pamamagitan ng Insect Queen at hirap daw itong makontrol dahil nasisense nga daw ng Insect Queen na nasa panganib daw ang ating bida. At nabibigla na nga ang ibang mga nasa malapit sa dalawa at natatangay na daw sa lakas ng pinapamalas nilang lakas. Nasabi nga ng ating bida habang pinipilit pakalmayan ang sarili niya dapat daw mapigilan niya ito at mamaya daw hahanap ang ating bida na pwedeng makain ito. Natutuwa lang ang individual habang nararamdaman din nito ang aura na pinapakawalan ng ating bida. At sabi nga ng ating bida na so ito daw ang gusto daw nito na matest lang daw siya kaya na-triggered ang Queen Insect sa ginawa niya.
Bigla naman nag-pop up ang system na temporary daw na pigilan ng ating bida ang pagkagutom ng Queen. Pero kailangan daw ma-fulfill nito ang gusto ng Queen soon. Nabigla naman ang ating bida sa mga nasasabi ng individual na ito ngayon daw sinasabi nito na binabati niya ang ating bida dahil na-completo na daw talaga ang class awakening. Nakatayo daw ang ating bida di lang yun nagawa pa daw mag-counter ang ating bida at totoo nga daw karapat dapat itong makakuha ng divine rank at ang future daw ng ating bida ay limitless daw. At nagsimula na rin praise ng mga nandun ang ating bida na kanina lang pinagtatawanan ito. Salamat nga daw, ang bait nga daw ito, pero di daw alam ng ating bida ang pangalan nito. Nagpakilala na nga ito na siya daw si Jigang ang leader ng Night Watch, at bigla naman ito niyaya ang ating bida na sumali sa kanila at kinikilala daw nito ang lakas ng ating bida. Wala pang ngang emek ang ating bida at nalilito sa mga naririnig nito. At pinaliwanag tong Night Watch na ito daw ang special organization sa Daxia na nasa linya daw ng pagpatay sa mga halimaw at sila daw ang nauuna na magpunta sa mga dungeon daw na lumilitaw at kung kailangan daw itong ma-clear agad ginagawa din daw nila. Habang pinapakita ang Queen at ang iba nitong alagad, ay kailangan daw talaga sumali ng ating bida dahil para daw mas mabilis na lumakas ang Queen. At para makapagparami din daw ito ng alagad at matugunan ang gutom nito, at ang pagsalita nga daw ng ating bida rito ay perfect decision nga daw talaga. Tuwang-tuwa naman ang ating bida habang nakikita nito ang kamay ni Jigang na win-welcome ito ngayon pa lang. At is very suitable nga daw talaga ang gagawin nito. Tuluyan ngang nagkamayan na ang dalawa. Nasabi naman ng ating bida na, huwag itong mag-alala, gagawin daw ng ating bida ang lahat para di daw ito mapahiya rito at willing talaga ito sumali rito at natutuwa rin daw ang ating bida na makilala itong leader ng Night Watch kaya nagugulat naman si Jigang sa mga naririnig nito na excited talaga daw ang ating bida, dahil hindi nito akalain ang reaksyon ng ating bida. Kaya nga nagtanong na ito habang nagugulat na talaga daw ba, nito sa ating bida. Nagpaalam nangga ang ating bida at di nga ito mapakali at nangungulit na si Xiao Jiu. At gugutom na nga daw ito at nagtatampo na din sa ating bida. Habang nakatulala si Jigang, nagmamadali naman umalis ang ating bida para makahanap ang ating bida na mawala ang gutom daw ang Insect Queen. At nasabi nga nito na akala nito na mahihirapan daw nito makumbinsi ang ating bida na sumali pero smooth nga lang daw ang mga pangyayari, at ano pa nga daw ang hidden talent ng ating bida at nakalimutan daw nito na at anong namukhang may napansin ito sa ating bida. At may mapapansin naman din tayon anino na mukhang palapit kay Jigang. At tuluyan na ngang nakarating ang anino na nakita natin may kasam pala ito at nasabi nitong si Jigang na ano daw ginawa ng mga taga Martial Arts Academy rito, wag daw nila sabihin gusto nilang mag-recruit din. Ang nasagot ng matanda na lang nasaan na do ang may rank ng Divine Rank Creation Class, na tinutukoy nito ang ating bida. At nasabi nga ni Jigang ano daw gustong palabasin nitong taga Martial Art Academy. Nasabi nga nito, di mo ba alam Jigang, yung batang kakaalis lang yun yung Divine Rank Creation Class at wag hayaan na sumali sa'yo yun at masisend mo ang sa maagang pagkamatay yun. Parehas nga silang nabibigla dahil sinali na pala itong ating bida. Sa kabilang banda pinakita naman ang isang dungeon na nasa gitna ng city. At pinakita na nga ang mga ibang awakener na nag-uusap-usap sa labas ng dungeon. At ano-ano nga daw pinagsabi ni Uncle Wang Eka nito sa lalaking hinahawak ang ulo nito. Baka daw mamaya mapa-tribal na naman daw sila at wag masyado daw itong nagmamayabang. At natatawa naman ditong nagsalita na pasensya na daw masyado lang daw itong nadadala. Nandun din pala ang ating bida na okay nga lang daw, wala naman daw itong dapat pang ikahiya raw. At nasabi na nga nito sa ating bida na narinig daw nito na creation class ang nakuha ng ating bida kaya okay nga lang daw kung hindi makalaban ito nang malapitan sila na daw bahala roon. At nasabi pa nga ni Uncle Wang na kung ang parents daw ng ating bida ay nabubuhay pa, proud din daw yun sa nakamit ng anak nila. At nagpapasalamat na nga ang ating bida rito na di rin daw dahil dito sa tulong nito balang araw daw masusuklian daw ng ating bida ang lahat ng nagawang kabutihan nito sa kanya. Kaya nasabi nga nito na hindi na daw dapat pang sabihin yun, masaya daw itong nakakatulong at ang isipin daw nitong ating bida na bamo sa sarili nito. At siya naman daw ang nagsakripisyo ng malaki para mabuhay ito ng maayo, kaya nasabi pa ni Uncle Wang na sasama daw nila ang ating bida para mag-level din daw ito sa loob ng dungeon. Nagpasalamat na nga ulit itong ating bida rito.
Pinakita na nga na tuluyan na ngang nakapasok ang ating bida sa loob ng dungeon at nasasabi nito na at ito nga daw ang loob ng dungeon na ito at naaamzi ang ating bida sa mga nakikita niya rito. At pinakita naman na ang pinasukan nilang dungeon ay C-rank ang Undead Temple at may mga halimaw na rin ang nandun na nakikita nila sa di kalayuan. Kabado naman sinasabi ni Uncle Wang na bakit daw mga undead soldier rito at bakit daw na ang dungeon system ay nagpadala ng ganitong hig-level dungeon. At nasabi na nga ng ating bida na hindi daw madali ngayon ang kakaharapin daw nito. At nasabi naman ng babae sa likuran nito baka raw, dahil sa ating bida na divine rank ito kahit daw creation class ito, at nasaabi naman ni Uncle Wang baka nga daw ganun yun. At nagseryoso na nga itong si Uncle Wang at nilabas na nito ang weapon niya at nasasabi na okay nga lang daw. As long na magtulungan silang lahat gaya ng dati madali na nga lang daw ito sa kanila at great opportunity daw sa ating bida na makakuha nito ng magandang item. Napansin na nga sila ng mga undead soldier kaya nag-charge na sila papunta sa ating bida. At inunahan na nga ito ni Uncle Wang na pumunta daw ang ating bida sa luren nila at sila na daw bahala rito at mag-observe daw ito sa kanila. Tumama nga ang ginawa nitong atake sa undead soldier pagkatapos nga nito sumigaw na nga ito na e-enhance nga daw nito ang lakas nito agad. Naintindihan naman ng kasamahan nito kaya nag-perform na rin ito ng skill. Nag-effect na nga itong ginawa ng kasamahan nito at nag-boost na ang lakas niya. At naging madali na nga ang naging pakikipag laban nito sa mga undead soldier. At nasabi na nga ng ating bida habang nasa malyo at nakadistansya sa kanila na si Uncle Wang daw araw-araw na kinakaharap daw ang mga ganitong halimaw para lang daw mabuhay kay di daw ito nagtataka pag bumabalik daw ay maraming injuries daw ito. At nasabi na nga ng ating bida na si Shishi daw ay naging adventurer daw ito para daw matreat ang brother's eyes nito. At nasabi na nga ng ating bida na kailangan daw nitong maging malakas daw agad para daw makaipon din daw ito at makapagpasalamat ito daw ng maayos sa mga tumulong sa kanya. Habang nasasabi nito ng ating bida naglalakad na rin ito papunta sa labanan. At nando na nga sila sa mga patay na undead soldier at may naaamoy daw na mga dugo ang queen insect at di daw nito masisisi ng ating bida at totoo naman daw na gutom na nga daw ito gusto daw nito kainin lahat. At nasabi naman ng ating bida try nga daw nito ang ability ng Insect Queen ngayon. Habang nilabas na nga nito ang skill nito na Poison Barrier Level 1 na corrosion lahat daw yan sa Insect Queen na daw. At wow nga daw ganito pala ang ability daw nito at nagpasalamat na din si Xiao Jiu sa ating bida. Unti-unti na ngang natutunaw ang mga ito. At nasabi pa ng ating bida na ang mga katawan nga daw na malagyan ng mga poison ay nagiging powder instantly pinakita na rin na tunaw na ito ng tuluyan. At pinapakita na unti-unti nang nalalagyan ng bar ang DevR value. At nasasabi pa ng ating bida na mas marami mas magandang araw. Nasabi nga ng ating bida na bilis daw na nasa gitna na sila Uncle Wang at kasama nito talagang matagal na daw nilang ginawa nito at buti na nga lang daw. Wala sila dito kaya malaya daw nito nagagamit ang poison at di daw pa daw gamay ng ating bida itong gamitin. Napatingin na nga ang ating bida sa tinuturo ni Xiao Jiu at may nararamdaman daw ito sa dakong roon. At may fresh na blood daw roon at unti-unti na nga lumilitaw ang mga nilalang na nararamdaman ni Xiao Jiu. Pinakita na nga ang mga itong halimaw at sinabi na nga na ito ay Shadow Lurker na may strength na 20. Agility na 15 at Defense 10 at Stamina na 5 at Level 10 nga rin ito. At patuloy ina-analyze ng ating bida ang pasulpot na halimaw dahil nasasabi ng ating bida na bakit daw na mamula ang pangalan ng mga ito baka siguro dahil sa mas mataas daw mga level nito kaysa sa ating bida. Nasabi ng ating bida na kahit mas mataas daw ang mga level nito mas malakas naman ito kaysa sa kanya habang pinakita rin ang system na ang ating bida ay First Awakening palang nakasaad ang full status ng ating bida. At handa na ang ating bida na makipaglaban rito dahil sinabi na niya kay Xiao Jiu na mag-transform ito sa isang poison mist kaya ganun nga ginawa ng Insect Queen. Habang nagre-ready ang ating bida sumugod na nga ang mga ito sa direksyon ng ating bida. Simulan na nga daw nila ang palabas eka ng ating bida. Sumugod na rin ang ating bida sa kanila. Bilis naman nagpakita ang ating bida sa harapan ng halimaw at inatake niya ito. Pinamalas nga ng ating bida ang kakayahan nito kahit first time lang nito sa dungeon. Kaya nga parang hangin lang ating bida na dinaan sila.
Pagkatapos dinaan sila nagtaka mga ito at wala naman yatang nangyari kaso may makikita tayong nalagyan pala ng mark ng lason mga ito sa mga hinawakan ng ating bida at wala naman reaksyon ng ating bida at inangat nito ang kamay niya na may poison. Mukhang inactivate na ng ating bida ang skill nito. At unti-unti nga silang natutuno sa lason na ginawa ng ating bida. At sunod-sunod na nga ang notification ng system sa ating bida na plus 50 pa ang nakukuha nito. At meron pa nga daw lambas na naman pagkain at natutuwa lang naman ang ating bida na mabilis nga daw itong lalakas pag ganito. At chill lang ating bida na tiningnan at hinihintay lang ang mga ito na pasugod sa kanya. Nag-alala naman ang ating bida kay Uncle Wang dahil parami ng aparami daw ang mga halimaw rito kaya sinabi na nga nito kay Xiao Jio na siya na nga daw ang mag-handle sa mga ito at pupuntahan nito ang kanyang uncle. At nasabi na nga nito na lahat ng mga yan pagkain muna, at seryoso namang sinabi ni Xiao Jio na siya na daw bahala sa lahat. Abangan tuluyan na bang hindi maabyutan ng ating bida na buhay ang kanyang Uncle Wang. At ano na kaya ang gagawin ng ating bida para malaban ang mga mas malakas na level sa kanya? Dahil wala sa tabi niya si Xiao Jio tuluyan na rin bang mapapahamak ang ating bida? Kaya naman kung interesado ka rin malaman ang mga susunod na pangyayari sa kwento maaari ka namang mag-like at mag-comments. At palambing na rin ng subscribe dapat naka-bell all para lag kang updated sa mga darating na uploads natin. Muli maraming salamat sa suportang tunay.